Saan ba tayo mag-send money? Okay, dito makikita natin. Ah, dito mayroon din tayo no makita natin diyan, credit to bank. Okay, gumagana na 'yan kasi madami na tayo gumagamit ng credit natin. No, lalo mga OFW, gumagamit yan sila. And then mayroon din GCash or send to pag ito namang mag-send tayo to unified, ito po e-cash to e-cash. Okay? Halimbawa, magpapa-e-cash tayo, meron tayo mga partners or mga natin ka-business partners na meron silang fund o gusto natin magpa-fund. So, pwede yan sila, e-cash to e-cash yan sila. O, ibigay lang natin yung reg code natin, then amount, then transaction password. So, madali lang yan. Bilis lang yan, partners, pag e-cash to e-cash. Kailangan lang dyan yung reg code natin. Pag nagpa-fund. So, via e-cash to e-cash. Meron din naman, marami naman tayong kung gusto natin mag-fund, maraming pwede tayo mag-fund request or pwede tayo sa mga natin, sa mga may-ari ng hub, pwede tayo doon magpa-e-cash. And then, hindi pala siya mag-next. Okay, sa GCash naman, parang same lang din kung tayo sa GCash app natin. 'Di ba? Need ng GCash number, customer name, then amount. Yun lang, ganun lang siya. Kaya na, dito sa natin, sa GCash natin, allowed transaction is minimum of 100 to maximum of 40,000 pesos ang pwede natin ma-transact. O yung isend natin is below 100, hindi yan siya pwede. Okay? Oo, so 100 above talaga yung natin, pwedeng i-send. Sa akin, o yung income ko dito, paano ko siya withdraw? Ano lang siya, via GCash lang, lang siya, via GCash. So, halimbawa, may laman ako, no? Hala, 100. Ano ba yung ko? Try natin kung pwede siya. 0963385155. Try natin. Customer name. O, pwede sariling GCash natin. O, kung ano man yung GCash na sisinda natin. Maray lang sa GCash partner. Amount, lagay natin 100. So, sa natin, meron tayong 1% charge. Lahat naman tayo, kahit saan tayo, may charge talaga yan eh. O, 1% may charge tayo dito. Yan. Ganun lang siya. Makita natin yan. Okay, so meron siyang piso na charge. 101. Oh. And then, transaction password, wag natin kalimutan kasi every time mag-transact tayo, meron talaga yung transaction password. 910. Try natin. Mali. Okay. So, i-check natin, no? I-check natin bago natin i-confirm. Kasi, yan eh. Error yan. Nandyan pa ba ako, partner? Naririnig pa po ba ako? Nandyan pa kayo? Baka natulog na kayo. Yes po, Mama Marian. Okay. Baka tinulugan niyo na ako eh. Ginawa niyo na akong radyo eh. So ngayon, may lalabas siya na OTP. So, pipili tayo kung saan mo gusto i-send ng OTP. Sa mobile ba? Or sa email ba? Sa akin, mobile na lang. Enter mo lang yung code dyan. Wait lang. 749. 025025. Okay, submit code mo lang yan. And then, antay mo lang yan. Magsisend na yan. Kung naman tayo, maka-encounter man po tayo na ayaw, mag-send. You have, di ba? May text pa ako. You have received 100 GCash from eCash. Okay, yan na yun. Yun yung receive. Pwede natin, ito yung screenshot natin or pwedeng sa email. Tingnan mo, mayroon akong resibo sa email na, ito resibo. Resibo yan natin ha, kagandahan. May resibo talaga tayo dito ha. Hindi tayong Yes, ma'am. hindi pwedeng walang resibo. Sana yung downloading. Bakit pa napunta ko sa Shopee? Hindi man ako mag-order. Power talaga itong Shopee. Disturbo ka. Ayan. So, yan yung resibo natin. Itong makita natin, di ba?
Ayan yun, 100 or 101. Makita natin yan dyan. Yung customer name, mobile number. O, resibo natin yan ha. So, importante, meron tayong resibo. O, di ba, kagandahan talaga. Ano talaga yung, ano natin, di ba? O, electronic na talaga. Imagine, so, ganun siya kaganda. So, ano ba tong, ano natin? O, balik lang ako. So, ganun po siya pag nag-send tayo. Pag maka-encounter na ayaw sa GCash, no? Doon dadaan tayo sa WebToll. Doon ako pag ayaw dito sa apps kasi minsan mayroong mga system maintenance yung ano natin ayaw siya, so meron tayong option doon sa WebToll, so ganun po siya. So, saan na ba ako nawala? Okay, so ganun siya ha sa GCash natin. Kung saan naman tayo pwedeng mag-send sa Cebuana naman, Cebuana send. Meron dyan, refund, check reference, amendment, cancellation. Cebuana send, kailangan naka-register yung ano natin. Naka-register yung sender at saka beneficiary o yung magki-claim. Kung via Cebuana tayo. Mostly naman ngayon is madali talaga GCash, di ba? O kung sa Cebuana na lang, kung wala na tayong ibang option talaga, pagka walang ibang available na remittance, Cebuana, diba sobrang ano ng Cebuana talaga dati, pero ngayon nga may GCash, halos ang ginagamit karamihan na talaga ngayon is GCash. O kung via Cebuana naman tayo partners, ito lang, search by name. Kung naka-register na yung pangalan ng sender at saka pangalan ng receiver. Okay, pwede kang search by name or search by client number. So, search ka dyan, first name. Halimbawa, sa akin, ako yung sender. I-search mo lang yan. Maril. Rome. Lalabas na yan dyan eh. Antay lang natin. O, kasi, ano yan, hinahanap pa. Char. Makikita mo yan. Lalabas na yung pangalan mo. Pero ngayon, pwede mo i-register mo ang pangalan mo. Habang hindi ka pa nag-transact. Para kung may mag-ano ka na, sa susunod, magpadala ka na, automatic na yan. O, pindutin mo lang yan. Next mo lang. O, tapos, beneficiary ka naman. O, yan, sender ID yan ha. Sa beneficiary, search mo lang din yan pag naka-register na yung beneficiary mo. Halimbawa, husband mo, asawa mo, register mo na. Lalabas na yan. O yan sa akin, kapatid ko. Search mo lang din yan. Next ka lang. Lalabas na yun ng ano niya. Details. Tapos, lalabas na yung amount kung magkano. Tapos currency, siyempre, Philippines. Kung sa Philippines lang naman, Philippines yung ano natin. Philippines lang naman talaga tayo. Philippine peso amount kung magkano. Ano yan dyan, ilagay mo lang. Tapos, submit mo lang. Submit mo lang. Meron yan resibo ulit, marireceive mo. Pero pag hindi pa naman, bago, first time, dito ka lang, new sender. New sender, no? Bisaya talaga. New sender. Pindutin mo lang yan. Tapos, ito yung form ng new sender. Pilapan mo lang yan. Ano lang kunti lang. Yung mga details mo lang naman dyan First name, middle name, last name, mobile number, birth date, then transaction password, register. Yan, pinutin mo lang register. Hindi na ako mag-ano kasi tapos na ako. Back mo lang. Kung sa beneficiary naman, new ano lang, new beneficiary, pindutin mo lang yung new beneficiary. So, halimbawa, no, ito. Kasi kailangan talaga meron dito. Sender muna search natin. Sa beneficiary, ganyan din. Select ka lang. Madali lang naman partner sa Cebuana. Tapos, di ba, search beneficiary. Pag hindi mo pa na-register ang ano mo, ang beneficiary, new lang. Dito ka lang sa new. Ganon din. Register mo lang. Ganyan lang siya, register. Tapos,
register, yun lang. Tapos pagka nag-ano ka na, nag-transact ka na, nagpadala ka na, search mo na lang by name or by number. O ganun lang siya kadali. Meron ba ako dito? Meron akong sa Cebuana. Wala na siguro kasi dati. Meron akong ano dati. Meron akong na-claim or bayad ng client ko, Cebuana. Pinadala sa Cebuana through pangalan ko. Tapos, inano ko lang siya. Kinuha ko lang siya dito. Dito lang, transaction number. Diba meron niyang reference, sa reference number sa, sa resibo natin. Lagay mo lang yung reference number niya. Tapos mag-ano lang tayo doon, mag-upload lang tayo ng, 'di ba? Same din sa labas kung mag-claim tayo ng pera, nagse-send lang tayo ng valid ID natin. Same lang din dito, upload mo lang. Tapos pag first na upload natin, kailangan pa yan i-approve ng system natin. Pag na-approve na, okay na, go ka na sa sa doon sa pag na-approve na yung ID natin. Wait, ano kasi natin yan, antayin natin ma-approve. O, proceed tayo dun sa pag ano ng pera. Pag ulitin lang natin yung kung mag-claim tayo via Cebuana. So, same lang din kung sa labas, same lang din sa system natin dito, partners. Okay? So, ganun sa remittance natin. Sa remittance, mostly na ginagamit GCash. Kung mayroon pa dito sa naman, sa cash in naman, ang cash in, meron din tayong ibang topic niyan, 'di ba? Pag na basic tayo, kasama na yung paano tayo mag-fund. Sa cash in naman, halos din ang ginagamit dito, sila Bio Dragon Pay. Madali lang din pero may charge din 'yan. So sa akin mostly ginagamit ko is online banking or GCash to online banking ako nagpa-cash in or gusto natin mag-fund. Gusto natin lagyan ng fund yung i-cash natin. So dito lang. So hindi ko pa kasi dito sa amin hindi ang Bayad Dragon Pay iba-iba din ang merong real time, merong hindi or merong nadidelay. So ganun po siya. Pero pag online banking sa lang siya 8 AM to 5 PM lang po yung natin sa online banking pag nagparipan po tayo. Okay? So, ganun po yung natin sa remittance. Sa bills payment naman, madali lang din sa bills payment. Kasi bills payment, same lang din or kung nagbabayad tayo dito. Ang kagandahan lang dito, partner, sa bills payment, pag nagbabayad tayo ng bills natin, walang charge. Yes, sino pong nakatry, walang bayad, wala po siyang bayad. Kaya, maganda po talaga pag yung mga kapitbahay natin, sa atin sila magbabayad, ang kunin mo na lang yung service fee. Kasi same lang din naman yung bayad nila pamasahe. Kung magkapit-bahay lang kayo, hindi na siya masahe. So, yun na lang kung 20, 30. So, depende po sa atin kung magkano yung singil natin na service fee. Dito, select biller ka lang. Dito, makita natin sa bills payment. Okay? Pindutin nyo na yung bills payment. Tapos, may electric, utilities, telecom, sa water, diba? Meron yung sa mga credit cards, meron yung insurance, government, schools, and then others. Memorial, meron pa nga memorial. So, kung magbabayad tayo ng bill, halimbawa, electric, i-search nyo lang yung meron tayong 142 sa electric sa system natin then sa water system kasi hindi naman lahat yan agad ipasok talaga sa system natin kasi kailangan talaga yan isa-isahin. So sa amin dito, sa amin sa Leyte, Leyeco 5 kami. So search mo lang kung anong biller ang nyo sa electric, anong kung sa inyo, i-search nyo lang dito. So, electric. Ito, Lieco 5. Ito lang. Select lang natin. So, ito yung lalabas. Account number or transaction ID, account name, and amount. Ganun lang po siya. Proceed. Proceed lang. Tapos, enter mo lang din palagi transaction password and then ang resibo nasa email. Okay? Sa email. Tapos, pag nagbabayad tayo ng bills natin, okay, kailangan 3 days before ang due date.
Oo, kasi kailan pa yan, posted pa yan eh. Oo, so mas maganda na ang ano natin tatanggapin para no walang problema. Ano talaga 3 days before ang due date. Yun yung tatanggapin natin ng mga bills. Okay, sa ano yan, sa electric. So depende partners kung ano yung babayaran natin ha. Kung dito naman sa others naman, ito yung makikita natin. Ah, nakita ko yun dito yung ano eh, sa Dragon po yun, nakita ko dito yung Shopee, Lazada, meron yan dito eh. Dito yun sa, yan. Sa ano naman, Telecom, Banks, Airlines, meron nga tayo, real estate. Sa government, pindutin mo lang yung government. Makita din natin yan dyan. Sa SSS, sa PhilHealth, merong DFA, yung sa pag nag-ano tayo ng passport, NBI, o dito lang din yan. O, di ba? Sa NBI, meron niya reference number, pero ano dito ha, hindi dito maganon ng ano, sa NBI kailangan dadaan tayo sa website ng NBI tapos kung gusto natin saan tayo magbabayad, pwede na tayo dito gamit ang system natin. Dito tayo magbabayad kasi kailangan yung reference number, tapos siyempre yung mobile number, tsaka amount magkano yung babayaran. So ito lang, yan lang. I-proceed mo lang yan transaction password. So ang resibo, email pa rin. Kailangan yung email natin is active. Pipili lang tayo dito mga partners. Nandito din yung SSS kung magbayad tayo. Oo, nandito din yan. So, pili lang tayo kung ano yung bill na babayaran natin. Pero mostly talaga sa bahay natin, ano talaga yan? Tatlo, internet, electric, at saka water. Yan yung laging binabayaran natin monthly. Oo, so pwede gamit lang ang system natin. Yan, dito lang tayo pupunta sa bills payment. Okay? So, yan. Balik lang ako sa aking ano ha. Balik lang ako sa aking screen kasi yan lang ang topic natin ngayon. Next week, iba na ulit yung topic natin. Hindi natin pwedeng itake lahat kasi abutin tayo ng umaga. Okay, wait lang. Saan ba ako babalik? Sa Zoom ko ba? Tayo. Lang. Sana ba?